Ayan, magandang umaga mga ka-agri. Nandito na ulit ako para ipakita naman sa inyo kung paano magbutas ng plastic mulch. Marami tayong paraan mga ka-agri sa pagbubutas ng plastic mulch. Meron yung uling. Bali, lalagay yun sa lata. Tapos paiinitin, tapos ididikit-dikit dyan. Ang problema mga ka-agri, yung ganong proseso ay hindi pwede ngayong tag-ulan. Dahil ayan pumapatak-patak na naman yung ulan. Saka basayang plastic mga ka-agri kung makikita nyo. Yan. Bali hindi po pwede yung uling dito dahil nga pagka tumama rito yung lata na merong uling, makukuha siya, kumbaga yung apoy mawawala. O eto, hindi niya kayang sunugin. Kaya magkakaroon siya ng bagtaw-bagtaw. Kaya pag ganitong maulan, hindi epektibo yung uling mga ka-agri. Yung ikalawa naman, yung baso. Yung stainless na baso mga ka-agri. Hinahasa yun ng lagare, yung pinakanguso niya. Tapos siya yun yung iginaganito rito, yung pinambubutas sa ganito. Ginaganon, pinapaikot siyang ganon. Ayun. Pwede yun mga ka-agri, kaya lang ang problema doon, masakit sa likod. Sa kahasa ka ng hasa, lalo na kung mabato yung lupa, yung ganito, pag ginanon mo, tatama sa bato, madali yung pumurol. Yun yung pamamaraan mga ka-agri. At ang isa kong pamamaraan na ginawa ko lang mga ka-agri, dahil nga ayan, maulan, hindi tayo makapagbutas ng maayos dahil nga yung uling pinakamaganda nga sana yung pagka maaraw mga ka-agri. Pero mas the best pa rin na mapangbutas mga ka-agri itong ginawa ko na pangbutas na to. Sa totoo lang, nung nakaraang taon meron na akong ginawa ko na to nung nakaraang taon, pero hindi ko lang na-vlog. Meron yun sa Facebook page ko, pero hindi ko na-vlog nga dito sa na-post dito sa may YouTube channel ko. Kaya ito, ipopost ko naman mga ka-agri. I-share ko sa mga hindi pa nakakaalam. Kasi meron nang nakapanood sa may Facebook page ko mga ka-agri. Marami-rami na rin sila, kaya alam na rin nila yon. Ito siya mga ka-agri. Ito, ganito siya. Ganito itsura niya mga ka-agri. Ayan. Ang putik. Ganyan. Ito mga ka-agri, yung distress na tubo. Pinutol ko lang siya ng isang dangkal, o wala pa isang dangkal. Kalahating ruler lang to. Yan. Pritaso lang kasi to na tubo mga ka-agri, bali distress siya. Tapos nilagyan ngayon ng talim na ganyan. Kung makikita nyo, ayan, ganyan siya gawin ng mga ka-agri. Nalagyan siya ng talim. Mas matulis dito, mas maganda. Pero pag ganyan lang siya, okay na yung ganyan, kasi nakakabutas naman siya. Ayan, tignan nyo mga ka-agri. Susundan nyo na lang siya mga ka-agri ng ganyan. Ayan, gagawin nyo lang siya. Ngayon, naisip ko to mga ka-agri dahil maulan. Ayan mapatak na naman yung ulan. Kapag hihintayin nating matuyo yan mga ka-agri, hindi matutuyo yan, kaya lalong maantala yung pagtatanim natin. Yung punla ko kasi na sultan mga ka-agri ay medyo maedad na, 40 days na, kaya kailangan na talagang itanim. Ito. Ganyan lang siya mga ka-agri. Balik tayo rito. Tapos, ayan mga ka-agri distress siya. Hahasain nyo lang siya ngayon. Pag nalagyan nyo na siya ng talim mga ka-agri dito, hasain nyo na siya. Hahasain nyo dyan dito, paikot ng grinder. Kung kaya yung mano-mano mga ka-agri na hasaan, yun, pwede rin yun, kaya lang matagal. Pinakamabilis talaga grinder mga ka-agri. Ganyan siya katalim. Ito. Pakita natin mga ka-agri para ma-share ko dun sa mga hindi pa nakakaalam ng pangbutas. Namang problema ng pangbutas kapag ka yung tag-ulan. Yung iba kasi, yung iba lata ginagawa nila.
Hinahasa nila yung pinakapuwit ng lata para tumalim, saka ginaganon dito. Yun naman, pagka mabuhangin yung area nyo, talagang madaling makupi yung lata, kaya minsan hindi talaga siya epektibo. Alam yan ng mga naka-experience na lata yung ginagamit. Ito, ganito lang siya. Ganyan siya kanipis. Matalim siya mga ka-agri. Ito matalim. Tapos nilagyan ko lang siya ng round bar. Yan, pag ganyan siya, pinaikot kong pag ganon, binend ko hanggang dito. Saka i-welding, pina-welding na lang yan mga ka-agri, oh. Ayan, welding siya. Kabilaan. Siyempre magkatapat yan mga ka-agri, dapat tapat yan. Ayan, oh. Magkatapat siya. Tapos dito naman, nilagyan ko siya ng hawakan. Ayan, oh. Bali, eto mga ka-agri, plastic mulch. Saka ako binalutan ng para kumapal siya. Saka ako binalutan ng goma. Gugumahan nyo na lang para malambot ding hawakan dito. Ayan, oh. Gugumahan nyo na lang dito, tapos dito para madaling hawakan. Saka hindi masakit kasi to mga ka-agri kapag tinutusok-tusok nyo dyan dito. Masakit hawakan to kasi magaspang to, oh, matigas. Pwede mag gloves kayo, pero sa akin kasi wala akong gloves kaya ganyan. Oh, matalim yan. At ipapakita natin mga ka-agri kung paano to gumagana para makita ninyo. I-share nyo nga pala, pakishare na lang mga ka-agri itong ideya na to para malaman din ng iba na nagugulay dyan sa inyo, at na-share ko na sa inyo, kaya kailangan i-share din natin para magkaroon din ng ideya yung ibang farmers na may problema din sa pangbutas. Ayan. Ganito siya gumagana mga ka-agri. Ayan. Bali, tutusok lang natin siya ng ganyan. Ayan, oh, putas na. Ganyan lang siya. Ayan, susundan na lang natin mamaya mga ka-agri ng kanyan. Ayan, oh. Ganyan lang mga ka-agri. Oh. Kung nagustuhan nyo tong video na to mga ka-agri, paki-like and share, tapos pa-subscribe ng channel ko na Pinoy Farming mga ka-agri. Ayun, oh, tingnan nyo, ganda yung pagkakabutas niya. Tapos yung mga ganyang hindi natanggal mga ka-agri, susundan na lang natin siya. Susundan natin siyang ganyan. Pupulot-pulutin natin yung plastic na to kasi pag tinusok natin na ganyan yan, haharang yan sa ugat na hindi makakada layo yung ugat mga ka-agri ng tatanim natin dyan. So ayun, ganun mga ka-agri. Ayan, uminit ng konti, pero mamaya maya ulan na naman dahil makulimlim pa. Ganyan lang siya mga ka-agri, oh. Bali sa Sultan nga pala mga ka-agri, ang distansya ko ay 1 dangkal lang. Ayan. Sa Sultan. Sa Panigang naman mga ka-agri, 1 dangkal at kalahati. Yun ang distansya ko. Yun ang practice ko mga ka-agri sa pagtatanim ng Sultan at sa pagtatanim ng Panigang. Bali, papakita ko nga pala sa inyo mga ka-agri yung sili na Panigang na tinanim natin nung nakaraang araw. Ito yung taniman ko mga ka-agri. Ayan. Sana hindi kayo nahihilo sa camera ko. Medyo magalaw. Meron tayong bakante ron, hindi na natin matataniman. Ito. Siguro ang tatanim ko na lang dyan mga ka-agri, pechay. Pero patutubuin ko muna yung damo para ma-sprayan ng pandamo para hindi damuhin yung pechay natin. Dahil hindi natin lalagyan ng plastic mulch yung pechay. Ito. Ito mga ka-agri yung area ko. Yung taniman ko ng Panigang. At ito lang yung ilog mga ka-agri, oh. Yan lang siya. Kaya madali lang tayo makakuha ng tubig
kung sakasakali man. Pero meron tayong bomba dyan sa gabi na yan. Ididiretso natin dito para may hose tayo papunta rito. Itong paligid na to, o repeat, dito natin padadaanin, tapos bubuksan-buksan na lang natin dito. Pero kung halimbawa walang tubig yun, o nagsabay-sabay kaming magpatubig dyan, pwede kong kumuha dyan mga ka-agri. May hose naman tayong 100 meters. Sobra-sobra na dyan sa may ilog na yan. Makakuha na tayo ng tubig. Ito na mga ka-agri, yung panigang natin. Naulan na naman kagabi. Tapos kanina, malakas na naman yung ulan. Ito na siya. Ito na yung resulta mga ka-agri. Meron na siyang green leaf popper. Pero wala pa yan dahil hindi pa masyadong berde. Patay na yata. Patay mga ka-agri. Ayan. Tingnan nyo mga ka-agri. Yellow green na yung lumalabas na talbos niya. Ayan. Muy berde na, ibig sabihin yung ugat niyan kumakalat na. Kaya ganyan. At pag naitanim natin bukas mga ka-agri yung sultan dito sa tabi niya, dito lang kasi ito yung sultan, dito naman yung panigang. Isang area lang to mga ka-agri. Pag naitanim natin yung sultan sa isang araw, bukas sa isang araw mga ka-agri, mag-aabono na tayo rito. Abonohan na natin para mabilis bumulas tong tanim natin. Ayan kung makikita nyo mga ka-agri, halos walang patay. Meron akong nakita doon mga ka-agri, kinain ng kuryat. Yung cricket sa English. Merong isang kinain ng kuryat dito. Ayun nakikita nyo mga ka-agri, may tubig siya. Pero kaya ang ginawa ko rito, hinil up ko ng ganyan. Ayun mataas yan mga ka-agri. Hindi yan pantay dito sa may tubig. Tinaasan ko talaga para kahit umulan siya, magkakatubig man dyan, hindi aabutin yung ugat hindi mabababa yung ugat ng tanim natin. Tapos pag lumalim pa to, aanod na siya papunta ron sa gabi doon. Yan, medyo mataas kasi yung lugar na eto mga ka-agri, itong gitna na to. Kaya pag lumalim siya, doon lang siya bababa. At sa nakikita ko dito sa tanim ko mga ka-agri, mukhang okay naman, maganda. Ayun pero pwede na siyang patabaan. Medyo madilaw lang pero berde na yung mga lumalabas na dahon. Pag pinatabaan to mga ka-agri, isang linggo lang berdeng berde na to yung mga talbos na yan. Mas mabilis nga palang pabulasin tong ganito mga ka-agri na matigas. Mas madali siyang alagaan. Kasi pag inabunuhan mo yan, kitang kita mo na beberde talaga siya. Kaya mabilis siyang pabulasin. Saka malakas yung resistensya niya mga ka-agri sa ulan, sa init. Ayun Ito mga ka-agri yung nakain ng kuryat. Ito. Kuryat dito sa amin mga ka-agri yung ganon. Bali may namatay siyang isa. Ayun Sa itsura mga ka-agri, mukhang maganda na. Maganda na talagang itsura niya. Kahit ayan, katulad niya umiinit mga ka-agri, ayan Saan ba yung araw? Ayan. Mainit. Tapos mamaya makaulan lang pero uminit na naman ng matindi. Ayan. Kadalasan yan ang problema ng mga magsasaka mga ka-agri. Yung mga magtatanim ng gulay. Kasi sakitin talaga ang tanim kapag ganyan ang kondisyon ng tanim ng panahon. Kaya ang ginawa ko mga ka-agri, sinadyang pagulangin itong tanim na sili, itong punla para mas maresistensya siya. Tignan nyo mga ka-agri, napakaganda Ang ganda ng kondisyon niya. Kahit mainit hindi siya nagkakasakit. Abangan nyo na lang pala mga ka-agri yung susunod na video natin.
kung paano natin to abunuhan. Bukas nga pala i-update ko rin kayo kung paano sa pagtatanim ko ng sultan sa kamatis. May kamatis tayo mga ka-agri na 6 na tray. Ayun, may tae rin ng manok dyan. Ayun. Ang ipot ng manok dito mga ka-agri, tinatambak lang. Ayun, hindi binibili o hindi, may mga binibili pero yung mga tuyo, pero yung mga hilaw ay yung mga basa. Ayun mga ka-agri. Mga tae ng manok yan nakatambak dyan. Ay yung mga puting sako na yan. Ito. Bali ang gagawin natin dyan mga ka-agri, iipunin natin tapos sakutin natin, iuhukay natin, tapos tatabunan natin ang lupa para ma-decompose siya. At pagdating ng panahon, pwede natin siyang kunin na ipataba natin sa mga tanim yan, katulad niya, no. Ganun lang kaliit mga ka-agri na taniman natin ng panigang. Tapos ito yung sultan natin. Bali yung panigang na yun ng mga ka-agri ay 31 o 32 na tray yun. Tapos etong sultan natin na siling bell pepper to mga ka-agri, sweet pepper, ay 25 na tray. At yung kamatis natin na itatanim dyan ay 6 lang na tray. Bali eto lang siya lahat. At ang tataniman lang nun mga ka-agri, siguro nasa 2,000 square meter lang lahat. Dahil ang gawa nga ng practice ko mga ka-agri sa pagtatanim ng sultan ay malapit lang. Ayan. At yun lang mga ka-agri. Maraming salamat sa makakapanood nito at sa mag-share. Paki-like na rin at subscribe ng channel mga ka-agri. Maraming salamat po sa inyo.